Okay, magandang araw po. Ngayon papakita natin paano replace yung water pump ng water window. In case naguhulog tayo, ayaw na niya mag-dispense ng tubig. Okay, so paano natin malaman na water pump yung may problema? Paghulog po natin, tumutunog yung timer tapos nagka-countdown yung timer. So meaning working yung sensor, working yung coin slot, tapos working yung timer. So malalaman natin yung pump na po yung talaga yung problema, ano? So in this case, kailangan talagang palitan. So demonstrate po natin. So tools na kailangan po natin ito, cable tie pamalit sa ginagamit natin doon sa pump. Ito yung wire stripper, kung wala tayo pwede gunting. Screwdriver, yung Phillips screw po yung gamit natin. Any brand pwede. Electrical tape. Tapos ito yung pamalit natin na water pump na gamit natin. So self-priming po siya. So in case nagka-problema kayo nito, pwede kayo umorder sa shop namin. Okay po, ngayon demonstrate natin, simulan natin paano yung pagbukas at pagpalit. So ayan. So dapat po alisin po muna yung top cover niya. Ayan. So once naalis na yung top cover, makikita natin yung tangke sa loob. Ayan, stainless steel po yan. Pagbukas po nito, mostly kailangan na po yung linisan, ano? Kasi pagka nasisira yung pump, normally it will take few months to a year or more than that. Kaya madumi na po yung loob. So yan, tinanggal po dito. Ayan, inalis yung dalawang screw dito gamit yung screwdriver. Ayan. So once natanggal na po yung dalawang screw, buhatin lang po pataas. Tapos harapan na bahagi, may lock po siya. Huwag pong matakot. Alisin lang po. Tapos ma-wire po siya sa gilid. Ayan. So, ayan, proceed tayo. So, sa ganitong case na setup, dalawa po yung makikita natin na water pump. Ayan. Sa left, tsaka sa right, dalawa yan. So, hot and cold po kasi to, kaya dalawa. So, in this case, assume natin na yung sa hot ang nagka-problema. So, sa setup po namin sa Best Buy Vendo, yung hot po is yung nasa left side. Ayan. Ayan yung makikita natin yung water pump. Ayan. Nakakonect siya sa hose dito. So, ito yung hot. Sa right side naman, ito yung sa cold na pump. Ano? So, ito yung aalisin natin at papalitan ito sa right side. So, para maalis po yan, kasi naka-cable tayo sa ilalim, inaalis po muna itong screw sa likuran. Ayan po. So, yan yung screw ng thermostat po natin. Yan yung device na kusang pumapatay ng compressor pag malamig na yung tubig sa tangke. Ayan, naalis na naman ngayon yung screw sa condenser niya. So, yung condenser nga pala, pagka properly working yung cooling ng machine natin, umiinit po yan. Which is, wag po kayong mabahala kasi normal po yan. Ngayon, inaalis yung cover. Okay, so ngayon, nakikita na po natin yung ayan, water pump. So, kumuha siya ng wire stripper para putulin yung cable tie sa pump. So, ayan po. So, ayan po, gagamitan ng wire stripper or gunting para maputol yung cable tie. Kasi nakatali yung pump natin doon sa sa sahig ng machine. So, yung dalawang wire nakakonect doon sa sa water pump, pinutol na din. So, pag bumili kayo ng replacement pump sa amin, lalagyan na po namin ng wire para di kayo mahirapan. Kaya naka-cable tie din yan, dalawa. Yung dalawa nga pala, sa dalawang hose na yan, in, tsaka out yan. So, tanong ngayon, paano natin malalaman kung alin dyan yung in, alin yung out? So, ito yung itsura ng replacement pump natin. So, dalawang butas po yan. Yung isa malapit sa gilid, yung isa medyo nasa gitna na parte. So, yung nasa gilid po, tignan natin, yan po yung in. Tsaka yung malapit sa gitna, yun yung out.
So may label po yan, kaya lang minsan may naka-Chinese. So in this case, di gaanong makita pero may in at saka out siya. So in case inyo makita na may in or out, di nyo mabasa or di nyo mabasa kasi Chinese. So yung in, yung malapit sa gilid, saka yung out, malapit sa gitna. Okay, connect na po natin. So yan, pinasok yung hose. Yung in na hose. Saka yung out naman. Yung in meaning yun yung pahigupan ng tubig mula sa tangke. Yung out is yung paglabas ng tubig papunta naman sa gripo ng machine. So yan, para mas masikip yung pagpasok ng hose, lagyan natin ng cable tie. Ayan. So any cable tie brand pwede po. Kung ano yung available na cable tie sa inyo, pwede rin. O, yan. So, napasok na yung dalawang hose, in, tsaka out. So, ilalapag na yung water pump sa machine. Ayan, so i-reconnect na natin yung water pump ngayon sa wires niya. Dalawa po yan. So naka-color code naman po yan. Sundin na lang po yung kulay niya. Yan po, matapos i-connect yung wire, lagyan ng electrical tape. Kung wala po kayong electrical tape na makuha sa inyo, para yung madalian yung fix nyo, kahit anong tape, pwede naman po. Basta wag lang mag-short. Pero yung suggested po talaga, electrical tape gagamitin natin. Okay, ayan po. So actually malapit na po tayo. Yung pagre-replace na po nito, di naman talaga ganun kahirap. Basta mag-guidance lang. Tsaka di naman po ganun katagal. Less than 10 minutes, kaya na po itong gawin. Okay, ayan. Ngayon, fully connected na po yung mga wires niya. So, ayan. So, gamit yung mahabang cable tie, itatali natin yung water pump na kinabit natin. Kung sakali naman pong wala kayong ganyang klaseng cable tie, actually kahit di nyo itali yan, ayos lang eh. Sa amin sinisecure namin kasi siniship kasi yung item eh. Pero kung sa inyo lang, nasa bahay nyo, naka-permanent fix na yan, kahit walang cable tie yung pump, ayos na. Okay, ngayon, fully installed na po yung water pump. Kaya, reassemble na po natin. Babalik natin muna yung cover sa likurang bahagi. Ayan po. So, may 4 na screw po siya. So, dito, tsaka yung 2 sa likuran ng thermostat niya. Ibabalik po natin yung mahaba sa thermostat po yan.
So habang kinakabit po yung mga screw niya, so mga may curiosity kung magkano naman yung consumption ng water dispenser natin. So yung cooler po nito, 80 watts po yung consumption niya, electrical consumption. So estimated po sa isang buwan, di po abot 300. Maximum po siguro 200 plus lang yung kuryente na kakainin niya. So assuming 24 hours na po yung naka-turn on, no? So sa hot naman 450 watts. Kaya suggestion po namin sa gusto magsimula ng negosyo na to, yung cold lang po talaga yung piliin kasi madalang lang kasi yung may bili ng hot eh. Tsaka magasto siya sa kuryente. Ayan po, going back. Kinakabit na po yung screw sa likuran. Actually, around 80% done na po tayo. So, ayan. Naka-snap in lang yan sa harapan. Lalagay natin yung plastic na separator sa loob ng tangke. Yan po yung nagsiseparate ng malamig na tubig mula sa hinihigop na mainit. Ayan po. Nilagay natin yung top cover. Tapos, yung top cover namin, lalagyan natin ng screw. So, okay. Alright. So, ayan po. Ganun po kadali i-replace yung water pump ng water vendor natin. Okay? So, kung may questions and inquiries po kayo, huwag po kayo mag-atubiling, mag-comment at mag-suggest. So, like and share this video also. Maraming salamat and God bless you all.